Hello po, mapagpalang tanghali po sa inyo lahat na nakikinig ng aking preaching. Sa araw na ito ay ako muna magpipestimony kung gano'n kadakila ang Diyos na kumikilos sa Panginoon kapag pinapaalala niya na lagi mag-share ng gospel. Yun ang revelation sa akin ng Panginoon, na patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya kanina madaling araw, ginising ako ng Panginoon para mag-devotion, magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Ang nais ng Diyos sa atin na kayo magkaroon sa Kanya ng tunay na relasyon at hindi tayo nag-aalilangan sa ating Panginoon kasi mga tayo ng Diyos. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi niya hinandihan pagkos na siya ay nagpapaalala sa atin kung ano tayo nananahan ng Diyos. Sa araw na ito, pag-aaralan din lang po sa Diyos po na kapurihan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ay ano po natin. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6 po. Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala ang buong puso at lubos at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Pero bago yan, tayo muna po yung manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating tatapik sa araw na ito. Tayo po manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Sa araw na ito na ikaw ang maparangalan, na ikaw ang may taas sa aming buhay, Panginoon, bawat mga nakinig ng salita. Ikaw ang magpaalala, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa tuwa at sa name. Salamat, Lord God, sa pagpapaalang binigay mo kalakasan, sa blessing. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinapayang mo sa mundo na ito, Panginoon. Kaya sa araw nito, Father God, namisan mo nga aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Ang banal na Espiritu mo ang siyang pumilo sa kalagitnaan. Jesus name, Holy Spirit, na ikaw po ang siyang pumilo sa kalagitnaan. At patuloy mong yakapin ang iyong mga anak, Panginoon. At patuloy sila magkaroon ng pananampalataya at hindi po sila susuko sa mga pagsubok ng mga naranasan nila, Panginoon. Bagkus nandyan ka, napilit mong niyayakap ang iyong mga anak. At sa bawat makakakinig na ito'y tumino sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, napakalaga yung paglapit namin sa iyo at kilala namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Father God, hinipuin mo ang bawat makakakinig na ito'y tumino sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, sa pangalan ng Jesus yan. Yan, balikan po natin ating topic. Ang title pala ng ating topic is about ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang ating Panginoon ay hindi nagbabago sa atin. Kapag ang Diyos ay lagi kang lumalapit sa Kanya, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Kaya ang ating topic na ito ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Yan ang unang topic natin. Mga Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Sa English, Proverbs po yan. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Sabi dito, explain natin kung paano po ang sabihin dito ng ating Panginoon, yung mga pinapaalala niya sa atin dito. Limitado ang ating pag-unawa. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay walang hanggang. Kapag sarado ang ating pag-iisip, madali tayong malito o makaramdam ng agam-agam. Ngunit kapag isinuko natin ang ating plano sa Diyos, lubos siyang pinagkakatiwalaan at hinahayaan siya ang gumabay
sa atin. Doon natin mararanasan tunay na kapayapaan, manlilinaw na direksyon. Kapag nasa Panginoon tayo, talagang lahat ay ilapit natin sa Panginoon ang ating mga hinain sa ating buhay. Siya ang may control ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya kaya buong puso mong ipagkatiwala ang Diyos ang lahat ng bagay. Kasi siya kapag lumalapit ka sa Kanya, ay talagang naririnig niya ang ating mga panalangin. At hindi tayo nag-aalinlangan ang agam-agam na sinasabi. Agam-agam kapag sinuko natin ang plano sa Diyos. Kapag ang plano ng Diyos sa atin ay sundin natin. Kasi napakalaga kapag may plano ang Diyos sa atin, hindi niya hayaan na tayo mapahamak, hindi niya hayaan na tayo magkaroon ng problema, kalungkutan. Daraan ka dyan sa mga pagsubok, pero kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka niya hahayaan na masadla ka sa kalungkutan. Amen po ba? Kaya sabi dito sa number 1, pag-ibig na hindi nagbabago. Buksan po natin yung Mateo. Wait lang po. Buksan po natin yung Mateo. Mateo chapter 22. Sa English po, Matthew chapter 22 verse 37. Hanapin natin yung Mateo. Mateo 22 chapter 37. Chapter 22 verse 37 to 38. Sabi dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong lakas isip. Kaya sabi dito ng Panginoon, ibigin natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Ibigay natin sa Kanya. Yung focus natin, yung mindset natin, dapat nakapokus sa ating Panginoon. Sa relasyon sa Kanya. Yung puso natin, dapat ibigay natin lahat sa Kanya. Yung ating buhay, ilaan natin sa Panginoon. Kasi hanggat hindi natin binibigay sa Diyos, hanggat hindi natin sinusurrender ang ating mga kasalanan, ang ating mga problema,